kapag hindi natin naintindihan, ano tawag? Parirala o pangungusap? Magaling, parirala. Ano ang nagsisimula sa maliit na letra? Ang tawag natin doon ay parirala. Magaling, no? Ano naman pag malaki ang letra at mayroong bantas sa dulo? Ang tawag natin ay pangungusap. Napakahusay nyo, grade 2. Okay, ngayon, tayo ay maglalaro, no? Subukin natin. Okay, handa na ba kayo maglaro? Magaling kung ganon. Ano ang gagawin? Okay, sa inyong mga tahanan, pumalakpak tayo kung ang nasa screen ay parirala. Okay? Parirala. Okay? Pumalakpak. At pangungusap naman ay sumayaw, no? Sumayaw, ayan, yung nasa screen, no? Gumaganin sila. Okay? Pag yung nasa screen natin ay pangungusap, sumayaw tayo, katulad ng robot, no? Ayan, no? Tsaka yung girl na nasa screen. Pag parirala, anong gagawin? Pumalakpak. Okay? O, pwede na yung 3 beses. 1, 2, 3. Okay? Or marami. Okay? Ang pangungusap naman ay, pag pangungusap ang nasa screen, tayo ay sumayaw. Okay? Okay, sumayaw, katulad ditong robot at nung girl, no? Okay, handa na ba kayo mga bata? Okay, tayo ay magsisimula, no? Ito ang umpisa. Naiwan sa labas. Ano ito? Parirala o pangungusap? Okay, tingnan natin. Ito ay parirala. Magaling, okay? Kasi, bakit parirala? Small letter siya or maliit na titik at wala siyang bantas. At hindi mo siya naintindihan. Naiwan sa labas. Hindi natin naintindihan anong naiwan sa labas. Okay. Pangalawa. Mamamasyal kami sa parke. Ano ito? Parirala o pangungusap? Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang sagot ay pangungusap. Very good. Dahil nagsisimula ito sa malaking letra at nagtatapos sa bantas. Okay? Ayan. Nagsisimula sa malaking letra, nagtatapos sa bantas. Magaling mga bata. Next naman ay, ayan. Ano ito? Parirala o pangungusap? Ito ay very good. Parirala dahil maliit na letra at wala siyang bantas, no? Nawawala ang bantas. Okay, next one. Okay. Ayan. Malaking puno. Ano ito? Parirala o pangungusap? Okay? Tingnan natin ang sagot. 3, 2, 1. Okay, very good. Ito ay parirala dahil maliit ang letra at walang bantas. Isa pa, hindi buo ang kanyang diwa. Very good. O, next one. Ito ay kaarawan ng pinsan ko bukas. Kaarawan ng pinsan ko bukas. Ano ito? Ito ay pangungusap. Very good. Okay, sinong mga tama dyan? Ang galing nyo. Okay, dahil ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa maliit na letra. Okay? O, sunod. Naglaro kami sa labas. Naglaro kami sa labas. Ito ay magaling. Ito ay pangungusap. Sino mga sumasayaw dyan? Kayo ay tama. Okay, next one. Umiiyak ang. Umiiyak ang. Ano kaya ito? Ito ay parirala. Magaling mga bata. O, next one. Ito ay kumakain si Chloe ng gulay. Kumakain si Chloe ng gulay. Ano ito? Ito ay pangungusap. Very good. Dahil nagsisimula sa malaking letra, nagtatapos sa bantas na tuldok, at meron siyang buong diwa. Okay, magaling mga bata. Okay, next one. Mabait na bata si Eddie. Mabait na bata daw si Eddie. Okay, tignan nyo. Nagsisimula sa malaking letra at merong bantas na tuldok. Ano yan? Ito ay very good. Ito ay pangungusap. O, next one.
Ang sako. Ano kaya ito? Ang sako. Ito ay parirala. Magaling. Okay? Sunod. Takbo. Habulin mo ako. Takbo. Habulin mo ako. Ano kaya ito? Nagsisimula sa malaking letra. Nagtatapos sa bantas. At meron din siyang bantas doon na tandang padamdam. Ano ito mga bata? Ito ay pangungusap. Very good, no? Next, ito ay ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Okay, ano ang sagot natin? Ito ay pangungusap. Magaling mga bata. Okay. Next. Okay, kayo nga. Ano ang sagot dito? Ito ay very good. Ito ay parirala, no? Kasi maliit na letra at wala siyang buong diwa at wala din siyang bantas, no? Okay. Sunod ay naku, may sunog. Naku, may sunog. Meron siyang bantas, no? Ayan, dalawa pa nga yung bantas niya, oh. Nagsisimula sa letrang malaki. Malaking titik, no? Ano ito? Ito ay magaling. Ito ay pangungusap, no? Pangungusap. Okay, ano ang kusunod? Panghuli na to. May ulam na po ba? May ulam na po ba, nanay? May ulam na po ba? Okay, ano ang sagot? Okay, ang sagot ay ito ay pangungusap. Magaling mga bata, no? Okay, ang pangungusap ay merong malaking titik at meron siyang bantas na tandang pananong. Okay, napakagaling mga bata. No? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at sumayaw tayo. Okay? Very good, no? Ngayon, naintindihan nyo na ang parirala at pangungusap. Naintindihan ba? Okay, magaling kung ganon. Tingnan natin, no? Di ba nabanggit natin kanina na ang pangungusap ay mayroong bantas, no? Pag-aaralan natin, ano ba yung mga bantas na yun, teacher? Okay, marami tayong mga bantas. Pero pag-aaralan lang natin ay yung mga madalas na ginagamit sa pangungusap. So, pag nakita nyo na ito sa pangungusap o sa grupo ng mga salita, ibig sabihin, ito ay pangungusap. Pangungusap na siya. Pag ang grupo ng mga salita ay mayroong tuldok at mayroong tandang pananong at mayroong tandang pandamdam, ito ay pangungusap. Okay? Sige, wait lang. Yan muna na ni teacher. Okay, ipopost lang ni teacher. Paano ito i-pause? Okay. Sige. Ayan. Pangungusap, no? Ayan. Okay, pag-aaralan natin ang tatlong bantas na ito, no? Mahalaga ito sa pagbuo ng pangungusap. Kasi, pag bumubuo tayo ng pangungusap at wala tayong mga bantas, ito ay hindi pangungusap. Magkakamali tayo, no? Okay, umpisahan natin sa tuldok. Tuldok. Dot. Okay? Ganun nga kayo? Dot. 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 Hindi tuturo ha. Dot. Okay? Maliit na tuldok. Okay, yan. Tuldok. Anong tuldok? Okay? O, halimbawa, si nanay ay nagluluto. Si nanay ay nagluluto. Pangungusap ba to? Tama, kasi meron siyang malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Ano ba yung tuldok? Kailan natin ginagamit ang tuldok? Ang tuldok ginagamit natin kapag tayo ay nagsasalaysay, no? Ano ibig sabihin nagsasalaysay? Nagsasalita lang tayo, okay? Sinasabi lang natin ang isang pangungusap. For example, si nanay ay nagluluto. Sinasabi lang natin na si nanay ay nagluluto. Hindi tayo nagtatanong o wala tayong masidhing damdamin, no? Sinasabi lang natin. Ito ay pangungusap na may bantas na tuldok. Pag ang pangungusap ay sinasabi lang natin o sinasalaysay, ang gagamitin nating bantas ay tuldok. Okay? Iba pang halimbawa, ang bote ay maliit. Ang bote ay maliit. Okay? Nag-i-start sa malaking letra at nagtatapos sa tuldok. Okay? Nagtatapos sa tuldok.
Okay, ito ay nagsasalaysay lang kasi sinasabi mo lang na ang bote ay maliit, no? Tama na. Kung may boteng maliit, sinasabi mo lang ang bote na ito ay napakaliit o ang bote na ito ay maliit. Pero hindi ka naman nagtatanong. Kaya ang gagamitin natin ay tuldok, no? Pag hindi nagtatanong o walang masidhing damdamin, ano ang bantas na gagamitin? Ito ay tuldok. Magaling, no? Okay. Sunod naman ay ang tandang pananong. Okay? Tanda ito, no? Hindi siya tangdang. Okay? Nagkamali si teacher. Ito ay tandang pananong. Ayan. Tandang pananong. Ibig sabihin, ikaw ay nagtatanong. Okay? Pananong. Nagtatanong. Pag nagtatanong tayo, paano ba tayo magtanong? Halimbawa, sino ang kasama mo? Nagtatanong ka ba nun? Tama, no? Kasi naghihintay ka ng sagot, okay? Nagtatanong ka sa kanila, kaya ang gagamitin natin ay itong pananong. Paano kasi ito? Para siyang baligtad na C. Tapos meron siyang tuldok sa baba. Gawin nyo nga. Tuldok sa baba. Baligtad na C. Tuldok sa baba. Ayan. Yan ang tandang pananong. Okay, kailan natin ginagamit ito? Kapag tayo ay nagtatanong, no? Okay, sunod naman. Halimbawa, isa pang halimbawa natin, ha? Okay, halimbawa. Okay, ilang prutas ang iyong nabili? Ilang prutas ang iyong nabili? Okay, nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas na pananong kasi nagtatanong ka, ilang prutas ang iyong nabili? Okay, nagtatanong ba ako? Tama, kasi naghihintay ako ng sagot. Okay, pag naghihintay tayo ng sagot, tayo ay nagtatanong. Pag nagtatanong, anong gagamitin nating pananda o bantas? Ito ay tandang pananong. Okay, magaling. O, next natin ay tandang pandamdam. Okay, pangatlo na tayo. Tandang padamdam, no? Ito ay pag nabibigla. Okay, halimbawa, tulong! Nahulog ang aso sa bangin. Okay? Tulong! Nahulog ang aso sa bangin. Kailan natin ginagamit ang tandang pandamdam? Kapag tayo ay mayroong nabibigla o may masidhing damdamin. Okay, grabe yung pakiramdam natin, no? Pag nakita natin yung aso nahulog sa bangin, tulong! Nahulog ang aso sa bangin, okay? Meron tayong parang nabigla yung damdamin natin. Kaya ang gagamitin natin ay tandang padamdam, okay? Paano natin isusulat ang tandang padamdam? Okay, isang guhit at meron siyang tuldok sa baba, no? Meron siyang tuldok sa baba, katulad ng tandang pananong. Pero ang tandang pandamdam, isang malaking o isang pahabang guhit at isang tuldok sa baba. Okay, gawin nyo nga. Okay, very good. Okay, iba pang halimbawa, tandang padamdam. Okay, halimbawa, dali, habulin mo ako. Dali, habulin mo ako. Diba? Meron kang masidhing damdamin. Okay? Hindi ito nagtatanong. Okay? Masidhing damdamin. Okay? Very good, no? Gagamitin natin ay ang tandang pandamdam. Okay? Ayan. Ito, tandang pandamdam. Okay? Ngayon, naintindihan nyo na ba ang mga bantas, mga bata? Okay, magaling kung ganon. Okay? Gawin natin ito sa ating notebook, no? Notebook sa Filipino. Okay, ano nga bang number ang notebook nyo sa Filipino? Gawin natin ito, no? Ano pa nuto? Isulat ang letra ng pangungusap na may wastong gamit ng maliit at malaking letra at may tamang gamit ng bantas. Okay, halimbawa nito, okay, i-pause nyo na lang at ilagay ang sagot sa notebook, no? Answers only lamang. 1 to 5 yan. Ito ang 3 and 4. And then, number 5. Okay? Piliin nyo lamang ang tamang paggamit ng bantas at paggamit ng malaking letra at maliit na letra, no? Okay. Yan lamang mga bata. Sana may natutunan kayo sa aralin na ito patungkol sa parirala at pangungusap at ang mga bantas na sa pangungusap. Okay? Yun lamang. Maraming salamat.